Manood ng mabuti. Pagdating ng boss sa kumpanya. Pagsuot ng damit ng janitress. Pagkatapos pumunta sa opisina, pero pagpasok niya, nagulat sa nakita. Binubuli ng isang manager ang isang 50 anyos na janitress. Hindi malinis ang sahig. Ano pa ang alam mo? Pasensya na po ma'am. Pupunasan ko ulit. Hindi naman kinaya ng babae. Pero di naman nakinig ang manager. Sa halip sinipa pa niya ang janitress. Magtrabaho ka na. Ang tamad mo. Kung di mo sinipa ang balde, di naman magiging marumi. Sino ka sa tingin mo? At pinagsasalitaan mo ako. Ako ang bagong tagapaglinis. Isa ka lang palang tagalinis. Ako ang manager dito. Pag kinalaban mo ako, ipapatanggal kita. Kahit manager ka, di ka pwedeng mambuli. Gusto mo patawarin kita. Okay. Lumuhod kayo. At humingi ng tawad. Sige, luluhod ako. Para mapatawad ng manager. Luluhod nga ang ale. Di siya mapigilan ng CEO. Takot si auntie na mawalan ng trabaho. May anak pala siyang may sakit. May anak akong may sakit. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Luluhod ako. Ako na ang magbibigay ng pera sa iyo. Huwag kang lumuhod. Biglang dumating ang department manager. Sir Luo, bakit nandito ka? Ang gulo na kasi. Siyempre gusto kong malaman. Anong nangyari? Sir Luo, dumating ka sa tamang oras. Gusto kong magreklamo. Reklamo? Ano iyon? Inaabusa kasi ni Yunana ang janitress. Sana gawan mo ng paraan. At maging patas sa lahat. Abuso sa kapangyarihan. Ngunit napatulala na lang ang CEO. Ang lakas ng loob mo. Ano ngayon? Si Manager Yu ay nagtatrabaho ng gusto. Paano mo nagawa ito, bago ka pa lang? Binabalaan kita, kung maglakas loob kang magsalita muli, tatapusin kita. Makinig kayong lahat, kamakailan ay nagsasagawa ang kumpanya ng pagsusuri. Dapat tapat kayo sa akin. Kapag nanggulo kayo, papaalisin ko kayo. Kalimutan mo na. Si Ma'am Yu ay kabit ni Sir Luo. Hindi natin kaya. Ganoon pala, ginagamit nyo ang pwesto nyo. Akala nyo di malalaman. Ha 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 ha. Ako ang batas dito. Ako ang emperador dito. Kailangang makinig sa akin ang lahat. Simula ngayon. Ikaw maglilinis ng mga banyo ng panglalaki. Ano? Para mas malaman pa ang mga hayop sa opisina, pinili ng CEO na tiisin. Itong si Luo Yun. Siguradong may kasabwat. Binibini. Ate Chunmei, ito ang iyong anak. Sobrang cute. May sakit sa puso ang anak ko. Kaya ganun. Nagkakilala ang CEO at ang janitress. Pero hindi naman sila. Titigilan ng manager. Nagplano ng frame-up. Tingnan nyo ang locker. Nawawala yung kwintas ko. Hinala ko ninakaw nyo. Grabe ka. Nandito nga. Ito ay ebidensya. Gusto mo pang magsinungaling. Humaberin nyo. Gusto kong makita. Ano pa ang ninakaw? Bitawan mo ako. Sa sandaling ito, lubos na nabigla ang CEO. Di niya inakala. Sobrang sama ng mga empleyado. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Tumahol na parang aso. Para pakawalan kita, lumuhad ka. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ang CCTV. Suriin nga ang CCTV. Humanda ka. Chang. Ayon. Nagkaisa kayo ng bata. At ninakaw ang kwintas ko. Imposible. Hindi magnanakaw ang anak ko. Nahuli ang batang ito. Huwag kang magulo. Pumunta ako para magbigay ng regalo kay mama. Ngayon ay kaarawan ng aking ina. Hindi ako magnanakaw. Sumasagot ka pa ha. Sobra na kayo. Ano naman kung binubuli kita? Mahihirap lang kayo. Nararapat na mabuli. Huwag mong hawakan. Dapat may solusyon. Papaalisin ko kayo. Sino ang papaalisin mo? Habang nagmamataas siya, biglang dumating ang head ng HR. Bakit ka nandito? Si Xiao Zhongji mula sa HR. Nakita niya na yata ako noon. Yunana, hindi ko alam kung kailan napunta sa iyo. Ang trabaho ko, Sir Xiao, magnanakaw silang dalawa. Ninakaw ang kwintas ko. Gusto ko lang sila maparusahan. Dapat paalisin. May kinuha ba kayo kay Yunana? Maging tapat. Wala po. Sinungaling. Nakita ang kwintas ko sa locker niya. May CCTV pa. Sige, alinsunod sa mga patakaran ng kumpanya. Dapat paalisin. Ang sweldo ngayong buwan.
Ay wala na rin. Pag nagkagulo pa rito, dadalhin ko kayo sa pulis. Di inaasahan na hindi rin pala iba. Ang HR manager. Pinarusahan na sila. Hindi na siya makatiis. Buksan ang iyong mga mata at tingnan. Sino ako? Ikaw. Ikaw ay. Wala akong pakialam kung sino ka. Bawal manggulo rito. Pero dahil isang beses lang siya nakita, hindi siya nakilala nito. Si Chin mo ay ang aking bise. Ha ha ha. Ikaw na isang janitress. Ang kapal mong sabihin yan. Kahit na maganda ka, di ka karapat-dapat. Ha ha ha. Paalisin mo ang dalawang magnanakaw. Pinaalis na nga ang CEO at ang ginang. Gustong ipagtanggol ng bata ang ina, pero tinulak siya. Bakit mo sinaktan ang bata? Sinaktan ko. Sinong nakakita? Para sa akin. Ikaw ang tumulak sa kanya. Ano ang pinagsasabi mo? Sige. Mayroong 100,000 yuan sa card na ito. Basta sabihin mo na siya ang nagtulak sa anak mo. Ang perang ito ay sa iyo. Mina maliit pa rin. Nila ang CEO. Para sa pera, nagsinungaling. Ang ale. Siya ay tumulak kay Chang Chang. Mama, naalala ko, siya ang pumasok sa break room. Siya naglagay ng kwintas sa locker. Akin na. Hey, hindi ba sabi mo na ibibigay ang pera sa akin? Bakit mo kinuha? Sabi-sabi lang naman. Bakit mo sineryoso? Pati ang mabait na ale ay minamaliit din ng mga managers. Di na nagtago pa ang CEO. Agad niyang sinabing tinatanggal na niya ang HR. Pero siya ay pinagtawanan. Pinapaalis mo ako. Ako kayang magpaalis sa iyo. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos tinawagan niya ang bise. 10 minuto lang. Agad mong tanggalin si Xiao Jonji. Marunong talaga siyang umarte. Kung ikaw si MS Fang. Ako ang ama ni MS Fang. Ako naman ang ina. Ano ang pinagsasabi mo? Talagang sinabi niya na siya si MS Fang. Tinatawag pa si Sir Chin. Sobrang nakakatawa hahaha. Kung talagang magpapakita si Mr. Chin dito, agad kong huhuberin ang aking damit. Ngunit kung hindi magpakita si Mr. Chin, ikaw ang maghuhubad. At pagsisilbihan ako, ang bastos mo. Pinapahiya ba kita? Ang lakas ng loob mo. Ano ngayon? Sa tingin mo ba ikaw si MS Fang? Xiao Jonji, ano ang sinasabi mo? Ikaw si Mr. Chin. Siya ang presidente ng buong Shengxi Group. MS Fang. Humingi ka ng tawad kay MS Fang. Ako. Bakit ako hihingi ng tawad? Nang sinabi na ng bise ang totoong pagkatao, sinampal ng mga manager ang CEO. Ano kaya ang nangyari?